Di ba? Kailangan ipasok nyo na yan para manalo yung team. Ngayon, confident na confident ka. Pag ipinasok naman yung player na yon at nanalo dahil dun sa player na yon, di ba mapapasabi, o di ba? Sabi ko na, dahil dun sa player na yun, mananalo. Makikita natin na meron tayong confidence doon. Kasi kilala natin. Mga kapatid, gano'n natin kakilala yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Tulad po nito ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they can see amidst the people who are blind to the truth. Alam nito ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego na mali yung ginagawa nila. At sila, alam nila yun. Mga kapatid, bilang Kristyano, dapat alam natin kung ano yung standard na pinapairan ng sanlibutan ito. At alam natin na dapat hindi natin ito gawin. Diyan po kayo, church? Yes. Diba? Sabi nga ng Proverbs, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mga kapatid, dapat alam natin na kung ano yung standard ng Panginoon, yun dapat ang kailangan natin gawin. Kasi yun yung bagay na makalulugod sa Panginoon. Yun yung standard na makapagsabi tayo na, Lord, that is more of Christ and less of me. Diba? At sa paninindigan sa Panginoon, doon natin makikita at doon makikita ng mga tao nasa paligid natin kung sino yung Diyos na bumago sa buhay natin. Diba? Kung dati, okay lang sa atin na ganito yung standard natin sa buhay natin. Pero simula nang nakakilala tayo sa Panginoon, binago niya tayo. Sa pamamagitan ng paninindigan natin sa Panginoon, makikita din ng mga tao nasa paligid natin kung anong Diyos ang kayang bumago sa kanila. And tingnan po natin yung Bible natin sa verse 25 po. Verse 25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. So, ang nangyari po, kinuloy nitong si King Nebuchadnezzar. Diba? Nagalit po siya eh. Ang ginawa niya, sa sobrang galit niya, yung pugon, pinainit niya ng 7 times. At ang sabi ng Bible, pinatawag ni King Nebuchadnezzar yung pinakamalakas niyang tauhan at inali si Shadrach, Meshach at si Abednego. At ano pong nangyari? Nung tinapon po si Shadrach, Meshach at si Abednego, ito pong mga nagtali kala Shadrach, Meshach at Abednego, namatay po sa sobrang init. Pero nung nandun na po si Shadrach, Meshach at si Abednego sa pugon, sabi nitong ni King Nebuchadnezzar sa verse 25 po, sabi niya, I see 4 men loose walking in the midst of the fire. Nakita po siya ng 4 na naglalakad doon sa apoy. Pero di ba tatlo lang yung inilagay natin doon? Mga kapatid, makikita natin dito na kapag nanindigan ka sa Panginoon, hindi ka niya iiwan. At sasamahan ka ng Panginoon sa anumang bagay na ipaninindigan mo para sa Kanya. Kapag nanindigan ka, hindi ka iiwan ng Panginoon. Ngayon po, ano pong nangyari dito po sa kwento po na to? Ang nangyari po, after po na nilagay sa pugon itong si Shadrach, Meshach at si Abednego, tinawag po sila ni King Nebuchadnezzar. At paglabas po nila, ang sabi po ng Bible, hindi po sila nasunog, hindi po nasunog yung kanilang mga damit, at hindi po sila nag-amoy-apoy. Hindi mo sila nag-amoy usok. So ano po makikita natin dito? Na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka talaga iiwan ng Panginoon. Kapag ang standard ng Panginoon ang sinunod mo, talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon. At ipapakita ng Panginoon kung gaano siya kagaling at gaano siya kadakila sa buhay natin. Ngayon po, what is the blessing na mag-stand sa Panginoon? Number 1, makikita ito ng mundo. Makikita ng mundo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Basahin po natin sa verse 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him
and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their house shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. And verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Ngayon, what is the blessing na nanindigan nito si Shadrach at Meshach at si Abednego? Sila yung tinutuligsa na bakit hindi kayo sumusunod? Di ba? Kanina sila yung tinutuligsa na bakit hindi kayo sumusunod sa standard. Pero ngayon, kung sino na ngayon yung Diyos ang pinaglilingkuran ni Shadrach, Meshach at si Abednego, nagkaroon ng decree ang hari na yun na ang susundin, na yun na ang sasambahin. Mga kapatid, kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon at sinunod po natin yung standard ng Panginoon, ibe-bless po tayo ng Panginoon. Amen! Kaya mga kapatid, kapag naglingkod tayo sa Kanya, hindi po tayo malulugi. At kapag sinunod po natin ang standard ng Panginoon, hindi po tayo mabibilan. Mga kapatid, tayo po tayo lahat at manalangin po tayo. Let's pray po. Ang naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga po na ito, na nalaman po namin, Panginoon, na dakila ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil meron pong example na ginawa itong si Shadrach, si Meshach at si Abednego, na tunay nga na dapat namin kilalanin kayo na Diyos sa pinaglilingkuran namin. Yes, Lord. Sapagkat kung gaano katindi yung pagkakilala po namin sa inyo, ganon din po katindi yung aming paninindigan. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magugustuhan ng sanlibutan, sapagkat hiwalay po yung standard na sinusunod namin sa standard nila. Opo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi lahat ng tao ay magugustuhan kung ano yung ginagawa namin. Tunay nga, Panginoon, hindi lahat ng tao ay nagugustuhan yung aming pag-church. Tunay nga, Panginoon, na hindi lahat ng tao ay nagugustuhan yung pag-invite namin sa kanila. Pero, Panginoon, naniniwala kami na kung ano yung standard mo, yun ang dapat namin sundin. At salamat, Panginoon, dahil ngayong umaga, Panginoon, ay kinurek mo kami na dapat nga, Panginoon, ay sundin ka namin. Na kailangan nga, Panginoon, ay maging more ka sa buhay namin. Na kailangan nga, Panginoon, maging more yung standard sa buhay namin, yung mga standard mo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil kinausap mo kami sa umaga po na ito. Kapatid, kinausap ka ba ng Panginoon na dapat maging tama yung standard na sundin mo sa iyong buhay? Kapatid, kinausap ka ba ng Panginoon na kinurek ka ba niya kung ano yung tama sa paningin niya? Kung kinausap ka ng Panginoon, you can be, maaari kang lumuhod sa umaga na ito. Panginoon, nakita namin, Panginoon, na kailangan ka namin, Panginoon. Ang iyong mga standard, Panginoon, ay magpapakita kung gaano ka kadakila sa buhay namin. At kapatid, sa umaga pa na ito, kinausap ka ng Panginoon, manalangin ka, at ipagpasalamat mo kung paano ka kinausap ng Panginoon na iyong umaga. Salamat po dahil nakita namin, Panginoon, that your glorious, Panginoon. Napakadakila mo sa buhay namin. At salamat po dahil patuloy mo kami tinutumpak at tinuturuan kung paano kami dapat lumago. Salamat, Panginoon, dahil dakila, Panginoon, ng iyong mga pangako. Dakila, Panginoon, ng
mga standard mo, Panginoon, na dapat makita kami, Panginoon, ng mga Kristyano sa mundo ito. Salamat po dahil tinama mo kami, tinulit mo kami, at hinamon mo kami sa umaga po nito. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang siyang makita ng mga tao na kapaligid sa amin. Makita ka, Panginoon, na kaya mo, Panginoon, gawin yung mga dakilang bagay sa buhay namin once na mag-stand kami sa mga standard mo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.